dahil sa kanyang katalinuhan at mahusay na pag-arte. Isang magandang babae ang gumagawa ng panloloko sa lahat ng dako. Kumukuha sa mayayaman at nagbibigay sa mahihirap. Sa isang kasino, isang magandang may-ari ang naghahati ng baraha. Sa sandaling ito, dumating ang isang mayamang babae kasama ang isang gwapong assistant. Nang makita ang malaking bag ng cash na dinala ng babae, ngumiti ng napakalapad ang may-ari ng kasino. Ang babae ay sumali sa taya ngayong gabi. Ang mga patakaran ay simple hulaan ang pula o puti. Ang posibilidad ng panalo o pagkatalo ay 50 sa 50. Gayunpaman, walang sinuman ang nag-akala na tama ang hula ng babae sa bawat pagkakataon. Nanalo siya ng malaking halaga mula sa kasino. Sa totoo lang, ang mayamang babae ay isa ring manloloko na madalas magpanggap na manghula upang makakuha ng pera. Sa pamamagitan ng kanyang matatas na pananalita, napaniwala niya ang mahihirap na tao na kusang loob na ibigay ang kanilang pera sa kanya. 2 linggo na ang nakalipa, ginamit niya ang pera para suhulan ang dealer ng kasino. Nagkasundo na ang dealer at ang babae na kung kumindat ang dealer ng isang beses, tumaya sa pula. Dahil sa panloloko na ito, malaki ang napanalunan niya sa bawat taya. Nagsimulang mainip ang may-ari ng kasino. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mauubos ng babae ang lahat ng pera ng kasino. Kaya nagtakda ang may-ari ng patakaran na kailangang laruin ng babae ang huling taya at siya mismo ang magiging dealer sa pagkakataong ito. Hinubad ng may-ari ang kanyang panlabas na jacket. Inilantad ang kanyang hubad na likod na may magandang tattoo at umupo ng may tikas sa mesa ng tayaan at sinimulang paikutin ang ruleta. Habang nag-aalala ang babae, palihim na kumindat sa kanya ang sinuhulang dealer. Sa pag-unawa sa ibig sabihin nito, nagpasya ang babae na itaya ang lahat ng kanyang pera sa pula. Kalmadong kumilos ang may-ari ng kasino, at matapang na itinaya ang lahat ng pera ng kasino sa kabilang panit. Nang buksan ang resulta, binaligtad ng may-ari ang ruleta at kaagad na nagulat. Hindi niya inakala na tama ang hula ng kalaban. Nang makita ang babae na baliw na isinusuksok ang pera sa kanyang bag, matapang na hinugot ng may-ari ng kasino ang kanyang hair clip. Binitawan ang kanyang makintab na buhok at kumuha ng isang manipis na espada. Itinutok niya ito sa babae at inutusan siyang iwan ang pera. Habang naghaharap ang dalawang babae, biglang nagkagulo sa kasino. Sumugod ang mga pulis at buong tapang na inihayag na aarestuhin nila ang may-ari ng kasino. Hindi sumuko ang may-ari ng kasino at nagtangkang gumamit ng espada upang lumaban. Ngunit ang sumagot sa kanya ay isang walang awang putok ng baril mula sa pulis. Nang bumagsak ang may-ari, nagtatakbuhan ang lahat ng tao sa kasino. Sa gitna ng kaguluhan, upang protektahan ang babae, ang gwapong assistant ay nasugatan. Ngunit buong puso pa ring nag-utos sa babaeng mahal niya na umalis muna. Ginamit ng babae ang kaguluhan upang tumakas sa kasino. Subalit, pagdating sa ligtas na lugar at pagbukas ng bag upang tingnan, ang 2 bilyong cash sa loob ay naging anting-anting ng manghula. Noon lang niya nalaman na naloko siya. Kasabay nito, sa kasino, ang may-ari ng kasino na binaril ay tumayo ng walang pinsala, kasama ang pulis na bumaril at ang gwapong assistant ng babae na tumawa ng malakas. Sa katunayan, ang 3 sa kanila ay iisang grupo. Ang dealer at ang pulis ay iisang tao. Kaya lang, nang gumanap bilang dealer, nagsuot siya ng maskara. Ginamit ang kaguluhan. Pinalitan ng assistant ang bag ng pera ng babae, at ang mga sugarol sa kasino ay mga extra lang. Ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang dula lamang, na pinagsama-samang itinanghal ng 3. Para sa kanila, ang buhay ay isang serya ng masalimuot na pandaraya at kamangha-manghang pelikula. Dahil sa kanyang napakatalinong utak, si DJ ang pinuno ng trio. Si James, na gumanap bilang dealer at pulis, ay isang veteranong manloloko na pangalawa lang kay DJ sa grupo. Ang gwapong binata na si Guho ay ang bunso sa grupo, at siya lang sa 3 ang hindi itinuturing na hanap buhay ang panloloko. Pagkatapos ng operasyong ito, masayang nagkalat at nagbilang ng pera sina DJ at James sa bahay. Si Guho lang ang nagpaplanong umalis sa grupo. Palaging nararamdaman ni Guho na hindi siya nababagay sa trabaho ng panloloko. Nang makitang desidido si Guho na umalis, hindi rin siya pinigilan nina DJ at James. Pareho silang tumaya na siguradong babalik si Guho. Pagkatapos umalis sa grupo, namuhay si Guho ng payapa sa isang nayon sa baybayin. Hanggang sa isang araw, isang paraglider ang lumapag sa baybayin. Ang babaeng bumaba mula sa paraglider ay agad na tumakbo at yumakap kay Guho nang makita niya ito. Tiningnan siya ni Guho ng mabuti, halos masiraan ng loob. Umiiyak at tumatawa siya. Sa tuwing lumilitaw si Dijayang, ang tahimik na buhay niya ay nagugulo. Walang hiya namang nanatili si Dijayang sa nayon kasama si Guho, nagmamasid ng mga bulalakaw at kumakain ng abalon. Habang sinubuan ni Guho, patuloy na nagbabago ang emosyon ni Dijayang. Minsan naiinis dahil maayos pa rin ang buhay ni Guho kahit wala siya. Minsan naman ay tuwang-tuwa siya sa sarili at tinatawag ang sarili na isang henyong baliw na may anti-social personality. Habang sinasaya ni Dijayang ang sarili, nakatanggap ng tawag si Guho kay James. Nalaman na na-ospital si James. Dali-dali silang nagpunta. Sa ospital, bali-baling buto si James sa buong katawan at balot na balot ng bendahe na parang isang mummy. Tinanong ni Guho ang dahilan at dahan-dahang ikinuwento ni Dijayang. Ang kasalukuyang kalagayan ni James ay may kaugnayan sa isang bigong planong panloloko. Hindi pa nagtatagal pagkatapos umalis ni Guho sa grupo. Tinarget ni James ang isang malaking biktima, si Chairman Taiju. Sa labas, siya ay isang masigasig na negosyante na naglilingkod sa lipunan. Ginagamit ang kinikita niya para magpatakbo ng isang orphanage. Ngunit sa totoo lang, isa lang itong maskara. Sa likod, nilulustay niya ang kayamanan at sa pilitang kinukuha ang lupa ng simbahan. At isa rin siyang boss ng sindikato na nagpapautang ng may mataas na interes.
Tinawag siyang peking ama ng underground economy ng mga tao sa Gangnam at may hawak ng ganap na kapangyarihan sa pamilya. Kamakailan, nagsasagawa ang Tax Bureau ng sentralisadong investigasyon sa mga ilegal na pinagmumula ng pondo. Upang makatakas sa buwis, si Chairman Tajo ay nagtago ng daan-daang bilyong cash. Ang kagyat na gawain niya ngayon ay ilipat ang lahat ng pera na ito sa ibang bansa. Nang makuha ang impormasyong ito ilang araw na ang nakalipas, inilunsad ni James ang planong panloloko na target si Chairman Tajo. Upang akitin siya, nagpanggap si James bilang kapitan ng barko ng kargamento at sinadyang iwan ang wallet na may mga dokumento sa banyo para makuha ng chairman. Mula noon, nagkakilala na sila. Ayon sa plano, dinala ni James ang chairman upang bisitahin ang barko at ang mga kargamento niya upang makuha ang tiwala nito. Isang araw, kusa siyang kinontak ng chairman at humingi ng tulong upang ilipat ang kanyang mga gamit sa ibang bansa. Pagkatapos ilipat ng mga tauhan ng chairman ang mga gamit sa container, isang grupo ng mga ekstra na inupahan ni James ang nagpanggap na empleyado ng Tax Bureau at dumating upang magsiyasat dahil sa natanggap na ulat. Subalit, walang laman ang loob ng container. Lumabas na nakita ng chairman ang planong panloloko ni James. Ang kasalukuyang kalagayan ni James na balot ng bendahe na parang mami ay utang din niya sa chairman. Matapos marinig ang kwento ni Dijayang, inosenteng sumumpa si Guho na ipaghiganti si James. Tanda niya pa rin na ang speed dial number isa sa phonebook ni James ay siya. Matagal lang naantig si Guho dahil dito at hindi niya malilimutan. Kung itinuturing siya ni James na number isa, isang miyembro ng pamilya, paano niya pababayaan ang kalagayan nito? Matapos magdesisyon na ipaghiganti si James, bumalik si Guho sa base ng grupo. Nang araw na iyon, masiglang kinuha ni Dijayang ang isang pulang pangganyak na damit panloob. Maingat na ibinaba ni Guho ang damit panloob ni Dijayang, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa habang hawak ang tiyan. Sinabi niya ang sunod-sunod na pagkakataon kung kailan ni Dijayang ay nagdusa ng matinding kabiguan, at iginiit na wala siyang talento sa pang-aakit. Ang kanyang miu sa plan ay magpapabigat, lamang sa lahat ng selula ng pag-ibig ng mga lalaki. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, nakaisip si Dijayang ng isang napakagandang plano at sa pagkakataong ito, ang focus ay ang paglipad. Kaya, nag-aral si Dijayang ng kaalaman sa paglipad, mga kasanayan sa first aid, at ang pag-ugali ng isang flight attendant at B. Dahil sa kanyang pambihirang katalinuhan, mabilis na natuto si Dijayang ng mag-isa sa maikling panahon. Hindi nagtagal, matagumpay siyang nagpanggap bilang isang flight attendant at nakapasok sa isang airline. Sa flight na ito, si Chairman Tajo ay isa rin sa mga pasahero. Sa eroplano, gumanap si Dijayang bilang isang flight attendant, habang si Guho ay nagpanggap na illegitimate son ng may-ari ng airline group. Pagkatapos magbigay ng senya sa mata ayon sa plano, direktang binugahan ni Guho ng isang nguso ng malamig na tubig ang mukha ni Dijayang. Ginamit ito bilang dahilan upang magdulot ng gulo sa eroplano. Ang layunin ay upang mapansin ng chairman ang presensya ng mayamang binata na ito. Pagkababa ng eroplano, natuklasan ng chairman na napagkamalan niyang nakuha ang maleta ng ibang tao. Ang loob ng maleta sa harap niya ay puno ng pera. Ito rin ay pinlano ni Dijayang at Guho. Sinadyang kunin ni Dijayang ang maleta ni Guho sa conveyor belt ng bagahe. Kinagabihan, ibinalik ng chairman ang maleta kay Dijayang ng buo. Sinamantala ni Dijayang ang pagkakataong ito upang makipagkaibigan sa kanya. Habang umiinom, sinadya niyang ibunyag na si Guho ay ang illegitimate son ng may-ari ng airline. Naintindihan ng chairman ang intensyon at agad na gumawa ng dahilan upang pumunta sa round 2 at dinala si Dijayang sa isang nightclub. Naroon si Guho na nagpapanggap na isang mapaglarong at walang galang na mayamang binata. Sinamantala ng chairman ang pagkakataon para bugbugin si Guho ng husto. At tinanong siya at si Dijayang kung paano nila nadala ang maleta na puno ng pera sa eroplano. Sasagot na sana si Guho nang may nakita ang mga tauhan ng chairman na isang video clip. Sa video ay ang tunay na illegitimate son ng may-ari ng airline. Mayroon siyang isang espesyal na tatoo sa balikat. Agad na nag-inspeksyon ang chairman at lumabas na walang tatoo si Guho. Nang makita na peke si Guho, walang awa ang chairman. Nagbanta siya gamit ang baril, at pinilit si Guho na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tinakot ng chairman si Guho gamit ang baril, nakasalalay ang buhay niya. Sinabi ni Guho sa chairman na tingnan ang kabilang balikat niya. At tama nga, ang tatoo ay nasa kabilang balikat. Lumabas na, ang imahe sa video ay ang refleksyon sa salamin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na naniwala ang chairman kay Guho. Pabalik, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mahigpit na bantayan si Guho upang kumpirmahin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Handa na si Guho. Nagpanggap siyang isang mayamang binata na sobrang nababato, na naglalakad kasama ang 4 bawas 5 na alagang aso. Pagkatapos ay dinala niya sila sa bahay ng isang mayamang mag-asawa sa tabi, at nagkunwari na siya ang may-ari ng mga aso. Kumuha ng litrato ang tauhan ng chairman sa eksena kung saan naglalakad ang binata kasama ang mga aso. Kaya nabawasan ang kanilang pagdududa kay Guho. Kinabukasan, nakipagkita ang chairman kina Guho at Dijayang. At inutusan silang dalhin ang 2 maleta sa Pilipinas. At huwag na huwag itong bubuksan. Sinunod ni Dijayang at Guho at matagumpay nilang dinala ang mga gamit sa patutunguhan. Pagdating nila doon, nang makita ang mga empleyado ng isang roadside inn na nag-aanyaya ng mga bisita, biglang bumalik ang mga alaala ni Guho maraming taon na ang nakalipas. Noong nakaraan, si Guho ay may-ari ng isang inn sa isang maliit na isla.
Sina Dijayang at James ang mga bisita na nag-book ng kwarto. Na-in-love si Guho sa magandang si Dijayang sa unang tingin. Kaya, nalunod si Guho sa alaala. Hindi niya namalayan nang magising siya, pareho silang walang malay ni Dijayang. Lumabas na, hindi nila alam kung kailan. Isang uri ng gas na nagpapatulog sa mga tao ang ibinuga sa sasakyan. Pagkagising ni Guho, natakot siyang malaman na nasa siya sa isang nakalock na abandonadong bahay. Sa pagtingin sa bintana, makikita na may nagbabantay sa labas. Malinaw, nakidnap sila. Nagising si Dijayang pagkatapos at nakita ang nagkidnap sa kanila. Sinabi ng lalaki na nakipagtulungan siya sa chairman noon. Ngunit kinuha ng chairman ang kanyang internal organs. Kaya gusto niyang maghiganti ngayon. Ang dalawang maleta ng chairman ay naglalaman ng mga iligal na droga. Inutusan ng lalaki si Dijayang na makipagtulungan. At sinabing ibibigay niya ang mga droga sa pulisya ng Korea. Sa oras na iyon, kailangang magbigay ng patotoo si Dijayang na ang chairman ang utak. Nang makita ang pag-aalangan ni Dijayang, nagbanta ang lalaki. Kung hindi siya papayag na makipagtulungan, hindi siya mag-aatubiling putulin ang isang daliri ni Guho. Hindi inaasahan, hindi lang nagmakaawa si Dijayang, kundi humingi pa siya sa lalaki na huwag putulin ang gitnang daliri ni Guho. Putulin na lang ang ring finger, para may daliri pa siyang ipangkikita ng pera. Kinuha ng lalaki ang kutsilyo, at nagplanong sundin ang sinabi ni Dijayang at putulin ang ring finger ni Guho. Natatakot siyang nanginginig at nakita niyang malapit ng putulin ang daliri niya. Ngunit bigla, isang kotse ang sumugod papasok. Ang dumating ay ang chairman mismo. Nang makita ito, nagkanya-kanyang takbuhan ang mga tauhan ng lalaki. Tuwang-tuwa si Guho at sumugod sa bisig ng chairman. Pinasalamatan niya ito sa pagdating sa tamang oras na parang isang bayani. Pagkatapos ay sinisi ni Guho si Dijayang sa hindi pag-aalala sa daliri niya. Ngunit alam ni Dijayang na sa loob ng maleta ng chairman ay may nakatagong listening device. Naintindihan niya na ang pagkidnap at ang tinatawag na pagputol ng daliri ay pawang palabas lamang na inayos ng chairman at ng lalaki. Sa kabutihang palad, ang pag-arte ni Guho ngayon ay napakakumbinsi at naniniwala siyang nagsimula ng magtiwala sa kanila ang chairman. Hindi nagtagal, nakatanggap ng abiso ng investigasyon ang chairman mula sa tax bureau. Dahil sa kagyat na sitwasyon, nagdesisyon siyang bilisan ang plano para itago ang mga ari-arian. At dinala sina Dijayang at Guho sa kanyang lihim na vault. Ang black fund ng chairman ay umabot sa 50 bilyong won. Inutusan niya na ilipat ang lahat ng pera na ito sa ibang bansa bago ang susunod na linggo. Dahil sa sobrang laki ng halaga, nakaisip si Dijayang ng paraan para makalusot sa security gate. Sa panahon ng peak season ng turismo, magbubukas ang mga airline ng espesyal na security checkpoint. Nagplano si Dijayang na maglagay ng shielding device sa loob ng mga maleta na naglalaman ng pera. Sa ganitong paraan, mahaharangan ang pagtagos ng X-ray at makakalusot ng madali ang bagahe sa checkpoint. Pagkatapos subukan, talagang nakalusot ito sa lahat. Gayunpaman, sa araw ng pagpapatupad ng plano, sunod-sunod na insidente ang nangyari. Una, habang nasa waiting area, nakaamoy ang asong pulis ng kakaiba sa maleta. Si Guho, na may dala ng maleta, ay inaresto rin ng pulisya sa akto. Labis na nag-alala ang chairman, dahil ang maleta na kinuha ng pulisya ay naglalaman ng 1 bilyong won cash. Mabilis namang pinakawalan si Guho, dahil siya ang illegitimate son ng may-ari ng kumpanya. Ngunit hindi madali ang bawiin ang 1 bilyong won. Nagbanta ang chairman na kung hindi mababawi ang pera, ipapapatay niya sina Guho at Dijayang. Habang nag-aalala si Dijayang, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang taong nagbibigay ng flyers. Nang makita ang mga flyers sa lupa, biglang nagkaroon si Dijayang ng pag-asa at muling nagbigay ng ideya sa chairman. Nagpapatakbo ang chairman ng isang charity foundation. Kailangan lang niyang gamitin ang pangalan ng foundation para mag-organisa ng malakihang donasyon sa ibang bansa. Pagkatapos ay mag-charter ng isang pribadong eroplano. Ikalat ang iligal na pera at ipanggap itong relief goods upang mailipat ito ng legal ang pera sa ibang bansa sa ilalim ng pangalan ng relief operations. Labis na humanga ang chairman sa planong ito, nang hindi nalalaman na nahulog na siya sa bitat. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit napansin ng asong pulis ang maleta ay dahil palihim na nag-spray si Dijayang ng isang espesyal na solusyon dito. Hindi maintindihan ni Guho kung bakit hindi iminungkahi ni Dijayang ang plano ng relief goods sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Dijayang na ang paglikha ng kaunting insidente ay upang tuluyang alisin ang pagdududa ng chairman. Bukod pa rito, ang tinatawag na shielding device ay sa katunayan peke at inihanda ni Dijayang ng maaga. Sa katunayan, isa lang itong pre-installed na programa sa computer. Anumang mascan sa computer na iyon ay hindi makikita ang tunay na laman sa loob. Ang lahat ng drama na ito ay para lamang makuha ang tiwala ng chairman. Pagkatapos ay book ang chartered plane. Hinati ng mga tauhan ng chairman ang 50 bilyong won cash sa mga kahon at inilipat sa maraming sasakyan na tinatawag na mga relief transport vehicle. Pagkaraan, dumating ang convoy sa paliparan at hindi mabilang ng mga kahon ng cash ang hinati sa maraming batch para ikarga sa cargo hold ng eroplano. Sa eroplano, palihim na tinanong ni Guho si Dijayang kung ano ang susunod na hakbang. Hindi inaasahan, biglang sumugod ang chairman kasama ang kanyang mga tauhan at sinuntok si Guho ng walang sabi-sabi. Lumabas na sa sandaling iyon, nakita ng chairman ang balita at natuklasan na ang
Tunay na illegitimate son ng may-ari ng airline ay pinatay sa ibang bansa. Napagtanto na naloko siya, galit at napahiya ang chairman. At nagplano siyang turukan ng gamot si Guho. Ngunit biglang lumakas ang pag-alog ng eroplano. At labis na magulo ang hangin sa labas. Dali-daling bumalik ang chairman sa upuan, ikinabit ang seatbelt. At tumingin sa labas ng bintana habang lumiliko ang eroplano. Na parang malapit ng bumagsak. Pagkatapos ng anunsyo sa speaker, sinubukan ng piloto na hilahin ang ilong ng eroplano upang pigilan ang pagbaba. At hiniling na bawasan ang bigat sa passenger cabin. Bilang isang flight attendant, mabilis na sinunod ni Dijayang ang utos ng piloto. Kinuha niya ang lahat ng bagahe ng pasahero sa kabin, kasama ang mga kahon ng pera ng chairman at dinala ang mga ito palabas. Sa sandaling ito, lumabas ang piloto at ito pala si James. Nag-utos si James na humihiling ng pagbawas sa presyon sa kabin. Agad na binuksan ni Dijayang ang pinto ng eroplano at inihagis ang bawat kahon ng pera ng chairman pababa. Nang makita ang 50 bilyong won niya na itinapon, halos nabaliw ang chairman. Sinamantala ni Dijayang ang pagkakataon para sabihan si Guho na kunin ang life jacket. Dahil sa matinding pagkabalisa, isinuot ng chairman ang life jacket at tumalon pababa, taglay ang paniniwala na mababawi niya ang 50 bilyon. Sa huli, lumapag siya sa isang sandbar at sa kabutihang palad. Malapit lang ang mga kahon ng pera. Sa gitna ng kagalakan ng chairman dahil sa pagkakita niya sa 50 bilyong won na tuklasan niya, na puro blankong papel ang laman ng mga kahon. Lumabas na pagkatapos madala ang mga kahon ng pera sa cargo hold. Maaga pa ay pinalitan na ni James na nagpapanggap na piloto ang lahat. Ngayon, ang 50 bilyon ng chairman ay nailipat na nina Dijayang sa kanilang bahay. Nagbukas ng tsampag sina Dijayang at James bilang pagdiriwang. Si Guho lang ang nagsimulang mag-alala kung ano ang totoo. At ano ang peke? Ipinaliwanag ni Dijayang na totoo ang pagpapanggap ni James bilang kapitan para makalapit sa chairman. Ngunit nang mapansin niyang mahirap makuha ang tiwala nito, nagdesisyon si James na umatras at peke ang kwentong binugbog siya ng chairman. Ang totoo, nang mapansin nilang patuloy na nagdududa ang chairman at hindi sila kinontak, nagdesisyon silang baguhin ang plano at isali si Guho. Ang dahilan ay dahil sa sinseridad at inosensya ni Guho na maaaring magpababa ng pagbabantay ng chairman. Bago simulan ang plano sa eroplano, lubos na naghanda si Dijayang. Maaga pa ay kinalkula na niya ang presyon at ang sitwasyon ng pagbaba ng presyon sa kabin. Tinitiyak na ang plano ay isa sa katuparan sa ligtas na kondisyon. Hindi rin nag-aksaya ng oras si James, peke ang kwento ng bali-baling buto. Habang nagpapanggap na nakaratay sa kama, nagpeke si James ng mga dokumento ng tax bureau, habang abala sa pakikipag-ugnayan, at humingi ng tulong sa isang dating junior na magpanggap bilang lihim na photographer ng chairman. Bukod sa pagtatabi ng malaking bahagi ng iligal na nakuhang pera, nag-donate rin ang trio ni na Dijayang ng isang bahagi ng hindi nagpapakilala sa simbahan na inagawa ng lupa ng chairman. Kasabay nito, batay sa kumpletong ebidensya, isinumbong nila ang masamang chairman at siya ay inaresto. Matapos ang lahat, iniwan ni Dijayang sina James at Guho, at nag-iisa siyang nagtungo sa isang lihim na silid kung saan may chessboard. Ang chessboard sa harap niya ay konektado sa isang lumang kwento. 25 taon na ang nakalipas. Maraming taon na ang nakalipas, inayos na ang batang si Dijayang ay makikipaglaro ng Go sa isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim at may maskara. Para kay Dijayang, ang mga misteryosong taong nakaitim ay isang nakakatakot na alaala. At ngayon, bukod sa chessboard, mayroon ding balita ng isang pagdukot sa harap ni Dijayang. At ang sentro ng balitang iyon ay si Guho. Sa isang party, isang magandang babae ang nagsisikap na makipaglandian sa sikat na pintor sa harapan niya. Ang pagnanasa ng pintor ay nagliliyab. Hindi niya alam na matagal na siyang nahulog sa bitag na inilatag ng babae. 3 buwan na ang nakalipas, si Guho, isang miyembro ng scam group, ay nakaranas ng isang bagay. Noong araw na iyon, ang pamilyar na may-ari ng boarding house ay nakipag-ugnayan kay Guho. Humihiling sa kanyang pumunta upang tingnan ang sitwasyon dahil ang anak na babae niya ay ilang araw nang hindi nakikipag-ugnayan sa bahay. Nang gabing iyon, naaksidente ang dalaga sa sasakyan at dinala sa ospital. Kahit na hindi malubha ang mga sugat, tila may napakasamang nangyari sa dalaga. At patuloy lang siyang tahimik at hindi nagsasalita. Nagpunta si Guho sa silid kung saan mag-isang nakatira ang dalaga. Siya ay isang estudyante ng sining. Ang mga slogan na nakadikit sa dingding ay sapat na upang patunayan na ang dalaga ay nagsisikap ng husto para sa kanyang pangarap. Napansin ni Guho ang isang diary at pagkatapos basahin ito, nalaman niya ang nakakatakot na karanasan na dinanas ng dalaga. Ang karanasang ito ay may kinalaman sa isang lalaking nagngangalang Monghan. Ang Monghan na ito ay isang tanyag na pambansang kritiko ng sining, na may matalas na mata sa mundo ng sining, mabilis na makilala ang mga kalamangan, at kahinaan at ang pagiging totoo at peke ng isang pagpipinta. Sa nakalipas na ilang taon, ang kanyang reputasyon ay lumobo salamat sa pagmamanipula ng media. Kalahating taon na ang nakalipas, nagpunta si Monghan sa universidad bilang isang guest professor, at nakilala ang isang dalaga na nagngangalang Boza. Gayunpaman, ang Monghan na ito ay maganda lang ang panlabas, ngunit bulok sa loob. Sa labas ay isang artista, ngunit sa katunayan ay isang hayop. Ginagamit ang dahilan ng pagtuturo kay Boza sa pagpipinta. Maraming beses na ginambala ni Monghan ang dalaga, na lumalabas na mas matindi sa bawat pagkakataon. Labis na nagalit si Guho at nanumpa na makukuha niya ang katarungan para kay Boza. Ngunit sa pagkakataong ito, walang intensyon si Dijayang na sumali. Ang dahilan ay naniniwala siya na ang Monghan na ito ay walang malaking ari-arian, at wala siyang interes sa maliliit
na pandaraya upang kumita ng kaunting pera. Kinailangan ni Guho na hanapin si James, at hindi nag-atubiling tawagin si James na kuya at nangako na pagkatapos ng trabaho, ibibigay niya ang buong bahagi niya kay James. Si James ay pansamantalang natuwa at pumayag kaya ginangwala si DJang. Sinimula ng dalawang lalaki ang kanilang plano ng paghihiganti. Una, nagpanggap silang mga inspektor ng sunog. At formal na pumunta sa bahay ni Mong Han upang mag-install ng mga listening device at surveillance camera sa lahat ng dako. Pagkatapos, sinimulan nila ang 24 paghahatid ito na pagsubaybay. Naniniwalang ang masinsinang kagamitan na ito ay tiyak. Natutulong sa kanila upang ilantad ang tunay na mukha ng lalaki. Sa pamamagitan ng surveillance camera, natuklasan nila na si Mong Han ay isang narcissist na hindi na matutulungan. Habang naliligo, tumitingin pa siya sa kanyang ari na may tingin ng isang Diyos. Kahit habang gumagamit ng banyo, nararamdaman niya na ang kanyang dumi ay mas maganda kaysa sa iba. Ito ay sapat na masama, ngunit ang nakakainis ay madalas na tinutulungan ni Mong Han ang iba na mag-appraise ng mga painting. Ngunit palaging sadyang sinasabi na ang tunay na painting ay peke, upang bilhin ito mula sa kabilang partido sa napakamurang halaga. At pagkatapos ay ibenta ito sa 100 beses na mas mataas na presyo. Nang makita ang kanyang walang hiyang pagsisinungaling, hindi napigilan ni Guho at James na nanonood na murahin siya bilang isang tunay na manloloko. Bukod sa pandaraya sa peke, natuklasan din ng dalawang lalaki na sangkot si Mong Han sa iligal na pagbili, pagbebenta at transaksyon ng mga kultural na pamana. Ang kanyang mga aksyon ay lumampas sa karaniwang saklaw ng pandaraya. Habang abala ang dalawang lalaki sa pagsubaybay, nag-iisa si Zizang sa bahay, naghahanap ng lahat ng paraan upang libangin ang sarili. Ngunit nakita niya na ang lahat ay nakababagot at walang kasiglaan. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa bookstore upang maghanap ng mga aklat na may kaugnayan kay Mong Han. Sa kanyang napakabilis na talento sa pagkuha ng kaalaman, sa isang iglap lang, nasaulado na ni Zizang ang profile ng lalaki at natuklasan na ang pinakamalaking lakas ni Mong Han ay ang pagkomento sa mga sikat na painting at paghahanap ng mga bagong talento. Sa sandaling iyon, huminto ang tingin ni Zizang sa isang painting na natuklasan ni Mong Han, isang painting ng isang misteryosong tao na nakasuot ng itim. Hindi malilimutan ni Zizang na ang kanyang kabataang obsesyon ay malapit na naugnay sa painting na ito. Upang imbestigahan ang lihim sa likod ng gawa, nagpasya si Zizang na sumali sa grupo. Iniulat ni Jayan at Guho ang progreso ng pagsubaybay kay Zizang. Maraming araw ng pagsubaybay ang nagpatunay na ginagamit ni Mong Han ang mga likhang sining upang lumikha ng iligal na black fund para sa mga matataas na opisyal sa politika. Sa tuwing gumagamit siya ng pera ng kumpanya upang bumili ng painting, gagawa siya ng eksaktong kopya at pagkatapos ay isasabit ang kopya sa lobby ng kumpanya. Samantala, ang orihinal na painting ay ginagamit upang lumikha ng black para sa chairman ng isang korporasyon. Naniniwala si Jayan na ang bilang ng mga chairman ng chaebol na kinontak ni Mong Han ay tiyak na hindi mabilang. Nakita ni Zizang ang pagkakataon sa negosyo mula rito at nagpasyang kailangan niyang makakuha ng malaking pwesto mula sa matabang tupa na ito. Upang akitin ang lobo, kailangan ni Zizang ng pain. At ang pain na iyon ay siya mismo. Nagkataon na nagho-host si Mong Han ng isang auction ng mga likhang sining gayon. Nagpanggap si Zizang bilang purchasing director ng pinakapangunahing auction house sa mundo at bumili ng ilang painting sa eksibisyon ng lalaki. Agad na sinamantala ni Mong Han ang pagkakataon na lapitan ang mayaman, maganda at malaking customer na ito. Pagkatapos ng auction, inanyayahan niya si Zizang sa hapunan. Sa hapunan, sadyang binanggit ni Zizang na ang kanyang auction house ay napaka-optimistic sa pag-unlad ng sining ng Korea at nagpaplano ng higit pang mga aksyon na naglalayong sa merkado na ito sa hinaharap. Gayunpaman, si Mong Han ay mas matalino at mas mahirap harapin kaysa sa inaakala nila. Upang i-verify ang tunay na pagkakakilanlan ni Zizang, sadyang binanggit niya ang pinuno ng legal department ng auction house. Dahil hindi handa, si Zizang ay nag-improvise na lamang habang hinahanap ang business card sa kanyang bulsa. Nang magsimulang magduda si Mong Han, tahimik na tumulong sina Maitay James at Guho. Mabilis silang naghanap ng impormasyon tungkol sa pinuno ng departamento online at ipinasa ito kay Zizang sa pamamagitan ng isang maliit na mikropono na nakatago sa kanyang kamay. Kahit na nakapagbigay ng sagot si Zizang sa oras, nanatiling nagdududa ang mukha ni Mong Han. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagdahilan siyang umalis ngunit sa katunayan ay upang makipag-ugnayan sa isang kakilala upang magtanong. Sa kabutihang palad, inihanda ni Zizang ang pangunahing impormasyon. Ang schedule na sinabi niya ay ganap na katugma sa nakuha ni Mong Han mula sa pagtatanong. Sa puntong ito, tiningnan na ni Mong Han na pansamantalang isinantabi ang kanyang mga pagdududa tungkol sa babae sa harapan niya. Nang mapagtanto na nakagat na ng isda ang pain, sinira ni Zizang ang script at patuloy na nagbigay ng mga mapang-akit na pahiwatig kay Mong Han. Sinimulan ang honey trap na matagal na niyang inaasahan. Si Mong Han ay talagang nahulog sa bitag. Pagkatapos ng hapunan, kusa siyang pinigilan si Zizang nang siya ay aalis na at binigyan siya ng imbitasyon sa isang charity auction. Umaasa na pupunta si Zizang. Hindi nagtagal, naganap ang charity auction at tinanggap ni Zizang ang imbitasyon na dumalo. Sa auction, nagpanggap si Jayan bilang isang mang-aawit na nagpasigla sa kapaligiran sa sayawan, na nagbigay ng pagkakataon kay Zizang na makipagsayaw kay Mong Han. Habang sumasayaw, ginamit ni Zizang ang kanyang malandi na tingin at kaakit-akit na hininga upang maakit ang lalaki sa harap niya. Hindi napigilan ni Mong Han ang tukso at dinala si Zizang sa kanyang opisina. Samantala,
Si Guhao, na nagpanggap bilang isang waiter, ay kinuha ang baso na ininuman ni Monghan at matagumpay na nakuha ang fingerprint dito. Sa opisina, ginamit ni Zizang ang isang mapanukso na tono upang makipaglaro sa lalaki sa harap niya. Bagamat nag-aapoy na ang pagnanasa ni Monghan, hindi niya nakalimutan na ilagay ang mga dokumento ng komisyon sa safe. Sa likuran, tahimik na itinuro ni Dijayang ang bag na may sensor device patungo sa safe. Sa dilim, madaling nakuha ni Guho ang code. Pagkatapos magtagumpay si Guho, nagpatuloy si Dijayang sa pang-aakit kay Monghan, yumakap sa kanyang bisig at nagdahilan upang dalhin siya sa labas. Agad na kumilos si Guho, ginamit ang fingerprint na nakuha niya upang buksan ang pintuan ng opisina at hanapin ang safe. Upang bigyan ng mas maraming oras si Guho, hindi nakalimutan ni Dijayang nalandiin si Monghan sa labas. Ngunit, isang bigla ang busina ng kotse ang tumunog na nakagulat kay Monghan at naging dahilan upang makita niya ang kumikislap na liwanag ng flashlight sa loob ng opisina. Agad na inutusan ni Monghan ang security na mag-imbestiga. Kasabay nito, ang kanyang pagdududa kay Dijayang ay muling bumangon sa kanyang puso. Pagkatapos ng auction, nagsimula si Dijayang ng isang bagong plano. Nag-makeup siya na eksaktong katulad ng sikat na pintor na si Frida Kahlo at inihayag na kailangan niyang makuha ang atensyon ni Monghan. Ngunit ang resulta ay tinawanan siya ni Guho at James dahil sa kanyang napakasamang kasanayan sa pagpipinta. Pagkatapos ng kaunting pagbibiro, dinala ni Dijayang sina James at Guho upang makilala ang isang lumang kakilala niya, isang pintor na dalubhasa sa paggawa ng mga peking painting. Pagdating, mabilis na pinili ni Dijayang ang painting na kailangan niyang pekehin. Sa pamamagitan ng kamay ng pintor na ito, kasama ang napakahusay na sopistikadong diskarte, isang perpektong kopya ang mabilis na nagawa. Marahil ay hindi rin makikilala ng mismong orihinal na may akda. Nagpanggap si Guho bilang isang negosyante na nagdala ng painting na ito upang makipagkita kay Monghan at ipa-appraise ito sa kanya. Habang abala si Monghan sa pagtingin upang madistract siya, handa na sina Dijayang at James sa itaas na palapag. Nagpanggap silang isang chairman at kalihim na sadyang nagpakita ng misteryo at nagdulot ng ingay. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, hindi talaga nakita ni Monghan ang anumang abnormalidad sa painting. Pagkatapos makita ang sertipiko ng orihinal na painting at marinig si Guho na nagsasabi tungkol sa kasaysayan nito, ang mga mata ni Monghan ay nagpakita ng malinaw na pagkasabik. Ikinumpara niya na ito ang tunay na painting at gusto pa niyang gumastos ng malaking halaga ng pera upang bilhin ito. Tuwang-tuwa ang tatlong tao mula sa grupo ni Dijayang. Ngunit sa pagbalik, nakita nila ang pintor